the same sentiments. So, actually, sa totoo lang, hindi ko alam if I'm the best person to point out sa mga sentimento ko. Kasi, first of all, nagsimula ito dahil sa quarrel between ang aking the Vice President and ang itinawag na tambalos-los. Diyan man yan nagsimula lahat kasi. But ayoko na dumaan doon sa kasi marami akong ayoko na dumaan doon sa whoever is around the president that's creating this chaos or letting this happen. So, ako, magsalita lang ako. I'll try to be objective as much as I can. Kasi mahirap Duterte din ako, kapatid ko yung may... you know what I mean. So, ako, Mayor Mangkodres Davao. I am the city mayor. Unang-una sa tanan, let's talk about crime. Okay? Yung time ng tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for 6 years, 6 na taon na sila, wala di sila makalihok. And there are, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters. Pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog, it's like a rubber band. Hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karon, balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, tama. makita ninyo, mga pulis naka-uniforme naa sa Senado, unsay isyo. Sila'y gadula o droga. Yeah. And what does this tell us? Bumalik ang droga. Ano yung mangguna? Presidente kay, moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si Tambaluslos, ingani o kana si ang asawa, si Lisa Marcos. Hinaan naman, nandito na tayo lahat Di na ko moderitso ka, I will, diretso na ko. Unsa pamandi ay batik-atik patangas tambalos-los atong pasanginlan si Juan Lisa Marcos kinanglan kung suda ning may mga Tagalog diri no natay mga bisita so I need to talk in Tagalog ba. Kailangan may pronouncement ka talaga kung ano yung nangyari the previous administration that was successful. Ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Tama. Nakita na to, wala. Karon kung wala, katong mga bad elements o kaning mga nawala gyud, di balik gyud. Kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila ka bilyon na wala, 6 years, lugi na ko. Dili na ko makapaskwila sa akong mga kuwan sa laing nasod.
Wala. Mubalik yun na kay mubawi na negosyo na nila eh. Duterte. 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 Ako ba pasangin lang na ni Mutagan kog Indonesia pagkahuman ani. Dito ko magtago. Sinuod man na akong ginaingon. Sinuod man na. Mo bitaw dire. Ay na lang mo pangutan na pero I had to work in the shadows. Nga isa pa, okay. Let's move on, let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, pareha na, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar. Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao, kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas pa. Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man mo badlungon, kinanglan mo badlungon mo imong karon. Okay, moving on. Kani medyo this is about Davao City. Naman we have big ticket projects. So we have meron kami nitong modernization of Transpo, which is the bus system, and the waste to energy. That is what we want for Davao. Okay. And we cannot fund Komento it. muna natin yung Medyo unang sinabi expensive niya. yun eh. So, yung unang sinabi nga niya, saan nagsimula ito? Sabi nga niya, yung away ng kanyang ate, si Inday Sara, na tinawag na tambaluslos. Hindi niya ganong kinlaro kung ano yung pinagmulan nun. So guys, ang nalalaman nating pinagmulan nun, yung tinanggal, pagiging Deputy Majority Speaker si Gloria Macapagal Arroyo, dating presidente. So doon nagsimula yun. Siyempre, sumama ang loob ng ating Vice Presidente sa Inday Sara. So umalis siya doon sa posisyon niya, doon sa I don't know kung sa Uniteam o kung saan man. Dahil nga bakit mo ginanon yung aking kampe? Ba mga kampe kailangan minamahal din 'yan. Nakisimpatya lang siya. So umalis siya sa posisyon niya dahil sa pagkakatanggal ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Na-i-vlog ko na rin 'yan nung nakaraan. And then, sabi nga niya, ang mga Duterte nakikitang inaapi na ang mamamayang Pilipino dahil nga dyan sa People's Initiative, sinundan ng mga, kumbaga, yung budget ng Vice Presidente, yun yung pinatutukoy niya rito. Na, kumbaga, bakit nyo ginaganito yung taong bayan? So, tapos, inaalipusta nyo pa ang aking ama, ang aking ate. Di siyempre, titindig siya. Tapos, yung kanyang kapatid, hindi lang niya kinlaro ng gusto eh. Yung kanyang kapatid na si Pulong Duterte, imbis na may 1.5 billion na budget sa kanilang distrito, sa Davao, ginawa 500 million. Yun naman sinaad ng ating si Congressman Pulong Duterte. Sinabi niya yun. Naging 500 million na lang. Imbis na 1.5 billion ang kanyang budget dun sa kanyang distrito, ginawang hinati. Naging hindi hinati, 1/3 or 1/3 nga. Imagine. So ano gagawin niya doon sa distrito niya? Di siyempre, siya ang mapapaano sa taong bayan doon. Mapapasama dahil ba't hindi niya pinaglaban? Siyempre, pinaglalaban niya. Ang problema, wala Hawak nila yung budget nag-iisa siya, sila may unification kagaya nung House Bill number 1414 na magkakaisa-isa sila. Diba? Kung naalala niyo yung House Bill 1414 na pinasan nila sa mababang kapulungan. So, yun. Kaya si ating Mayor Baste ng Davao City, tumintig na rin. Kasi unang-unang iniisip niya, ang kanyang pamilya, bakit ginaganon nyo? Ang taong bayan, bakit nyo ginaganito? So, nag-usap na siya. At first time to guys.
na tumindig siya at nagsalita ng mga ganitong words sa harap ng libo-libong mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi ang nagpunta dyan guys, from Luzon, Visayas at dito sa Mindanao. So, nakita nyo naman yung video, talagang umaapaw ang mga tao doon sa Davao City. So, ituloy po natin. Ito yung sa kanyang proyekto naman sa kanyang lungsod. The national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway, I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo Davao to eh. We're talking about how it Anyway, may instability kasi ngayon. So, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. Yan. So, unsa man eh. You have, kung executive ba, daghan man ta, some of you here might be executives, and some executives on how they handle things. You have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung unsay kinang lag-repair, pwede man na nimo ayuhon. Well, naatay separation of powers. Na executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may pulos anang hierarchy na to. Kaya magitay, number 1, presidente, number 2, vice president. Oh. Kunya karon, maunang, moderitso ko siya kay di na lang yun, di mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka, o wala po kabalo. Kamu ba? Ako okay ra. Ngano man, para man istong nasod. Bagoy lapot. Dili. Wag yun pa. Yung sa Binisaya pa, wag yun. Wag yun. Wag yun. Anak, manggod na. Kung ikaw gani, mutongtong kagusa ka posisyon, unya, mas naglapaw, ay sorry mga Tagalog, i-subtitles na lang na ninyo. Paano kami? Ay, may Mas subtitle. naglapaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod, ing-anig yun ang mahitabo. Kani, kabalo mo unsay pinakasakit gyud para sa kuha as the local executive of Davao City, ano mong LGU. Ako, I am 36 years old. 36 anyos ko. Bata pa. Then, lumaki ako dito sa Davao. Born and raised good ako diri sa Davao. Mula nung pinanganak ako hanggang until 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid? Musaka og bukid kay para to keep peace and order. Ang pulis ug sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa man gyud problema ninyo sa vice presidente wa ko kay baw. Tanan
kalaban atong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. For I do not know what reason yun and for what necessity. Kaya karon ang nag-antos, kita, kami, mga taga Davao, kato mga probinsya, nga taga pog NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na, kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na'y samok, gibalik na po nagkaroon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila, kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato, Marilog. Yun. Isayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nag-antos. Mga natibo diya, giilat diya, gihimong NPA. Ayunan mo, kay wala mo ni Aki, anak. Ana, malamang, ikaw matulog ka, nakay-kutson, hindi, nakay-unlan. It's easy for you. Oh, But what of those people who are there who are suffering? tama. Napabayaan na. Patay giguani ba? Duterte. Ayun, lagi. Diba alam mo, before ko before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Ana ba? Initan giguani ba? Senador yan. Bitaw, you know, bona, ever since pagsugod na ko, nga pagkamayon na ko, di kay ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Niya, di na ko gusto nga, they will miss their father ba. Pero sometimes, di man good makaya good. We're talking about not only the city, but the entire country. Musukol yun ko. Musukol yun ta. Usa ginahulat na to. Kay tungod lang ana, their need for self-preservation, you will create all of this. And who is responsible? Kinsa man. Uban na tas Indonesia. Dili na mingaw kay nana ko'y kadulag chikitsa dito tongits. Inom dayon ta. At least ako'y kauban, timanan ta ka. Timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? You know, ultimately the point is, naman ta, you know, the previous administration, mula, lisod ni paminawon sa because I am a Duterte myself, ha? But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kayo na ko kamahan. Ipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Tama. Ano? Na pwede. If you only do it. Ngaron, ang problema, naanata dito, andun na tayo. Pira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po padulong sa tae. Naayos na nga niya eh. Ayos na niya Pangulong Duterte yun. Bumalik lang. Tungod lang, because of politicking, anak, politika lagi perme. Kung bitaw na, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi baro wala ko ilabot ko kayo ng tambalos-los. ng baboy na. Well,
ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, komersal to na baboy. Kay, wala kay gaping, mga Oo komersal na nga. baboy. Tumaba nga. Guys, tumaba, oh. Para na si Pulong. Oo na, insurgency. Oo na, because, that's all because, they are the enemies of the previous administration. Ilang I don't know, through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, abutas foreign policy po. Na naman siguro yung nagstorya na earlier, but, you know, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Yun. Tama. Kanay ang pagpapasok niya ng mga Amerikano dito, well, kung mag-gera, well, at least, ang Davao, kita mga taga Mindanao, iwit pa ta mabungkag kay sila man una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Kami kawawa. Oh, kayo una, pagpupay yan ba? Oh, diba? Oh. It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wagyot. Mo gina, wagyot. Wagyot. Paluluoy. Karon, napanang, ang katawanan na niya, nakakatawa nito nila ba? May presidente ka, tapos meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Oh, niya, ang presidente good cop. Wala akong alam. Hindi na. Sapa, di ay, presidente, magkakapalo, magkasinita po, diri, undanga di ay. Drama nga. O natugog rapod siguro, basig. At least nakatungog na ka karon. So, komento natin ang bagya. Sandali lang. Lagpas gagayo. Yun nga, yung sinasabi niya rito, siya ay nagsusuri din eh. So, ang nakikita niya, nagkakaroon ng drama. Diba? Ang sabi nga niya, eto, si speaker, siya yung bad cop, kumbaga masamang loob. Tapos, ito naman to the rescue, yung ating Pangulo, sasabihin, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. So, yun nga. Pwede ba naman walang alam yun? Alam yun, siyempre. Paano ka naging Pangulo kung wala kang alam sa baba? Di ba? Alam niya yun. Naikomento ko lang ng konti kasi natuwa ako doon sa kanya sirambit. Tuloy natin. Pero, kanisa, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? Some people from Luzon, some people from the Visayas, and, from other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaka. Kaya kung nagtarong pa na sa, wala ta diri karon. Tama. Ako walang pamasahe kaya hindi ako nakapunta. Okay na the next following statements will be, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Alam na kung sino kausap niya rito. Yung lazy. Mauna, kaya yan, we are unhappy. Oh, ngano, napatay mo dali, kinalipay mo. May message na yan. May ako na. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumang ko na. Kay giuna niya ilahang politika.
ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kapos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Usa magid up. Una-una ako ba? Kung ako, okay ras ko agig wala ko dress politika. Kira gyud kayo. Amot sinaanak nila nga gusto gid nila 20 years. You know, this is the exact template. Katong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay kuan diya. In order for them to stay in power, to preserve themselves, ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, ramta kayo mga tawanan eh. So, kunya na ako, I have to reserve some of my, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, like if some country will accept me, like for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni punta dawaton ko ninyo diya takas na lang ko unsa ba. O dagan na ta mag-inom magsgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Yun. Ingani na, magandam dagdako nga barko nagyutan eh. May tagdawaton na sa Indonesia, Malaysia, napay Vietnam, pili lang. Tatakas. Butuhan na to, konsensus lang, asa tamanago. Joke lang niya yun. Matatapang ang Duterte. So, I'll see you later. Thank you kayo, may hapon sa inyong tanan. Yan, thank you rin. Mayor.